Now, back to T3 dito sa TV5. Ang overpriced na sedula talamak sa Caloocan City Hall dahil hindi raw sinisita ng mismong munisipyo ang kalokohan nito ang kabalustogan. Ginala, caught in the act. At 30 ng Enero, isang reklamong ang ipinabot ni Reynantes sa T3. Sobra daw kung maningil ang ilang kawari ng Caloocan City Hall sa mga kumukuha ng sedula. Sa kabulastugang ito, ang pamura ng Caloocan ay tila deadma lamang daw. Araw-araw halos nandun ako sa City Hall kasi inaayos ko yung requirements ko para sa trabaho ko. Nagulat ako iba ang presyo na sinisingil nila sa sedula. Sa tingin ko, marami silang nanaloko doon. Para kumpirmahin ang sumbong, isang surveillance ang agad ikinasa ng T3. Ang unang asset, palaban. Bakit yung pesos? 550 lang yung nandun sa ano dito. Dahil huli sa akto, ang tamang presyo ng sedula, hindi nakalusot ang dagdag presyo. Ikalawang asset. Di ba mga pag-50 lang po? Para doon po ba sa yung... Ang kulokay na ito, nakuha pang idepensa ang kanilang sideline. Kasi dati 550 kasama ni plastic eh. Walang mangyari. Plastic jacket ang dahilan kung bakit ang presyong ng sedula nadagdagan. Ayon sa Local Government Code, 5 piso lamang ang dapat bayaran ng mga kumukuha ng sedula. Ang mahigit na 4 na pisong sobrang singil ng mga lintek para sa tinda nilang plastic jacket mukhang nakalimutan isulat sa Local Government Code. Susumahin sa 200 tao na kumukuha ng sedula araw-araw, aabot ng 900 piso ang kanilang instant kita kada araw. May milagro bang nagaganap? Saang mapalad na bulsa ito napupunta? Anong say ng pamura ng Caloocan City Hall dito? Hindi palalagpasin ng T3 ang kalokohan ito. Caloocan City Hall, sagutin nyo yan punto por punto. Para aksyonan ang reklamong ito, makakausap natin ang mismong City Mayor ng Caloocan. It's a very good afternoon, Mayor. Magandang hapon po. Magandang hapon, Mayor. Mayor, ano tong... Yes, sir. Mayor, ano tong nare-reklamo rito na parang pati yung plastic daw ay sapilitang binebenta kasama sa sedula? Ganito po yun, nung mabalitaan ko nga po. Ulo, let me stress at this point, no? Okay. Nung pag-upo ko talagang marami pong fixtures. Nung una, tinanggal na po natin lahat yan. At malinis na po ngayon, wala namang fixtures. Pero siyempre, nakakalungkot na mabalitaan ko nga na meron pa rin mga ilang mga kawani na gumagawa pa rin ng hindi maganda. Kung kaya't nung mabalitaan po, makita niyo yung programa nga kaninang umaga na merong ganon, ay dali-dali ko pinatawag itong mga 5 empleyadong ito at ipaliwanag sa amin why they should not be criminally and administrative charged. Dahil pinacheck ko rin po sa mga tauhan natin, nag-apply kunyari ng sedula, ganon nga po ang lumabas. So kaya't these people, I believe, should be charged. Okay. Mayor, so in other words, ang gumagawa nito sa surveillance video na yan, mga empleyado ho ng City Hall eh. Parang, yes, okay. We admit that. Alright. Kumbaga, humihingi ako paumanhin sa ating mga kababayan sa mga hindi magandang nagawa ng mga empleyadong ito. Rest assured po na itatama po natin ang mga sistemang mali. Okay. Mayor, may isang suggestion lang ha. Pwede ba maglagay ka ng karatula nagsasabing hindi sapilitan ng pagbebenta ng plastic jacket dyan? Opo, we will do that. Pwede naman ho sila, pwede rin naman sila maghanap buhay kung gugustuhin nila, pero walang hindi pilitan. Kung gugustuhin naman. Mali po yun. Kumbaga, empleyado sila, hindi dapat sila gumagawa ng ano. Ganon. Sure. Kahit masabihin nila na kausapin ko, It's a very good answer. Mali pa rin po yun. It's a very good mayor, si Mayor ng Caloocan. It's a very good answer, sabi ni Rafi. And it's a very good afternoon sa iyo, Mayor Reco. Okay. It's a very nice program po sa inyo. Okay. Thank you po, sir. Magandang hapon. Maraming salamat po. Magbabalik po ang T3. Diyan lamang po kayo. Now, back to T3 dito sa TV5.
Mga tol, alam nyo bang bawal magdala ng mangga sa isang island sa Davao? Unsa man na? Nga ano? Abay, bago ka makapag-island shopping, siguraduhin mong wala kang bawang mangga. Nga naman, bay? Dahil kung hindi, ambot. Pero tanaw na to niya. Sige. Nga naman, nga no? Sa Garden City of Samal Island, bawal na bawal daw pumasok ang mga outsider na may dalang mangga. Huh? Batayan sa City Ordinance number 2010-168, Resolution number 667. Kung saan, Ang day? dahilan, Boy, para daw maiwasan ang pagkahawa ng mga piste mula sa manggang dadalhin ng mga bakasyonista. Nga naman. Ang programang ito ay tinatawag nilang Mango Pest Free. Ayaw lagi. Ang tawag daw sa piste na mangga ay Pulp Weevil. Namamalagi pala ito sa mga manggang galing sa labas. At kung sino man ang mahuling magpupuslit ng mangga papasok, magmumulta ng 2,000 hanggang 5,000 piso. Boy. Kasi ayaw nila mahawaan yung mangga nila. Okay. Patsyada o nindot kayong Ayaw ordinansa na nindot. inaana. Ano nindot? Nindot is maganda, gwapo, maganda. maganda. Bisaya. Ang patsyada, Cagayan yan. Patsyada. Nakalimutan mo ng Bisaya natin. Tama. Para dito sa mga pamatik ka mo, Mga Bisaya, Mga Bisaya, Daghang salamat sa pero bago kita magtapos kinahanglan na atog makasulti anay baka nagsi Cheryl. Cheryl, unsa man atog maabangan sa action karon? Kasabot ka, Cheryl. Pakitagalog naman. Cheryl, anong malaking balita ngayon? Ayun. Pwede ko naman kayong sagutin ng panggalatok. At kung matalusan, may ibabaga nyo ko, di ba? Meron din kami dyan. German ang tawag namin dyan. Pero Mr. B, eto dahil overtime na kayo, bibilisan ko na. Puro pang consumer ang aksyon ngayon. Isda, load, hanggang pintura, meron tayo. Nagpasaklolo na ang BFAR para maisalba nga ang naghihingalong bentahan ng galunggong. Pinturang di raw tatablan ng bala, tinitesting na. Ang NTC naman, bababaan na nga ba ang singil sa cellphone? At sa showbiz, daan-daang fans ni David Archuleta, nakaraket, paano? Yan ang abangan nyo. Kaya pack up na kayo dyan. Katulad ng sinabi ko, 2 minutes overtime na kayo. Okay, salamat Cheryl. Susunod po ang aksyon. Huwag kayong bibityo. Rafi Tulfo, daghang salamat. Maayong gabi. Maraming salamat. Adios, Ben Tulfo. Erwin Tulfo, maraming salamat din. Ang Bongga, Giba!